Pasok na tayo guys. Ah, Good morning sa lahat. Shoutout sa inyong lahat guys. Shoutout sa lahat ng mga followers. Shoutout sa inyong lahat. Ayun guys, punta tayo ng ngayon. Punta tayo ng trabaho. Ito yung ating service ngayon. Yung ating CBX. Ride safe sa ating lahat guys, lalong lalo sa mga everyday na gumagamit ng kalsada, gumagamit ng motor bilang service sa trabaho or kung saan man kayo magpunta. Dubling ingat tayo guys, lalong lalo na dito sa Metro Manila, and katulad nitong dinadaanan ko. Grabe, starting pa lang parang finish na. Tignan nyo guys yung traffic dito. Dito tayo ngayon sa Taguig, going to C5, papunta tayo ng Makati. Dito guys, paglabas ko medyo lumuwang ng konti. Tingnan natin dun sa bandang dulo kung ganun pa rin. Maganda sana pagka ganito na medyo maluwang. Shoutout sa inyong lahat guys, sa mga nanonood at sa ating followers at sa ating mga viewers. Magandang umaga sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa kahabaan ng C5 Service Road going to Bayani Road. Ito yung ating everyday na dinadaanan. Dito sa part na to, talagang dito sa intersection na to, dito nagkakabuhol-buhol eh. Parang parang junction na ginalabasan nito. Iwan ko ba anong ginawa ng na to, kalsada dito. Tingnan nyo guys, so dito sa may part ng Heritage Park sa may Bayani Road, yung dinadaanan namin, pansinin nyo guys, ito yung ginawang bike lane nung pandemic. Halos wala nang madaanan talaga, kaya yung mga motorista dito na dumadaan sa parte na to. Pati tayo nakihigaya na rin kasi talagang no choice. Pag hindi tayo dumaan dito, wala na, sinakop na lahat ng mga sasakyan yung kahit unting space para sa mga motorista, wala na. So ito na lang yung nakikita nating alternate na daan para makausad tayo. Ang hirap, ang liit guys, tapos ang laki ng motor natin. Pagkakasya natin dito. So far, moving naman siya kahit traffic. Ito lang guys yung pangit sa malaking motor. Itong sa ating gamit ngayon na CBX. Kung plano nyo kumuha nito, ang bike na to is napakaganda. Long drive, kahit mag-racing ka, hindi ka bibitinin sa lakas nito. Kaya lang, ito ang disadvantage niya guys. Pag ganitong traffic, talagang what the F ka sa traffic. Kaya guys, talagang halos yung usad paguna. Alam mo yun na mas mabilis pa yung naglalakad sa kalsada makarating dun sa sa dulo nito. Tsaka dito, alam mo yun, diskartehan na kung kanya-kanya siksik na pagka ganito. Mga nagmamadaling pumasok sa trabaho, minsan mga sasakyan hindi kanila pagbibigyan, minsan nagagalit pa sila. Yung mga motorista daw abala daw sa kanila. Ano naman tayo
dapat give and take tayo sa kalsada. Sana walang away, walang murahan. Makakarating din naman tayo sa ating pupuntahan. Kunting tiis lang, wag lang pairalin yung init ng ulo, kasi diyan nagsisimula yung disgrasya, yung road rage. Kaya tingnan nyo guys, kahit ang hirap i-drive ng motor na to pagka ganitong traffic, yung tipong hindi ka makabalanse ng maayos kasi masikip yung daan. Talagang gagawin mo yung best mo sa pag-balance. Pag nagkamali ka pa dito at napunta ka dito sa kanal, yung parang kanal dito sa gilid na to, itong nasa kanan ko na to, pag apak mo dyan, hindi mo napansin yan, medyo malalim yan kumpara sa kalsada. Talagang matutumba ka dyan. Ewan ko na lang. Kaya tsaga-tsaga lang guys pagka ganito yung gamit nyong motor. Pero pagka nakalagpas naman kayo sa traffic guys, talagang iharurot nyo na ng husto, bibigay sa iyo yung lakas at power ng motor na to. Yun ang kagandahan naman siya. Parang parang limited edition siya ngayon yung ganitong motor. Bibihira ka makakita ng ganitong klaseng motor sa kalsada. Yung iba nito Africa Twin, yung CB500X, yan halos pare-pareho sila kalaki. Pero ito nga ang mahirap, ayan nakarang na poste, dito tayo dadaan sa gilid ng poste. Kanya-kanya diskarte na to guys pagka ganito. Siguro naman na-experience yung mga ganitong klaseng mga the moves sa kalsada pag traffic. Wala kang masingitan dito sa mga na to, sa dinadaanan ng kotse. Hindi mo kayang isuksok tong motor na to. Siguro mga maliliit na motor, yung mga scooter, kaya lumusot dyan pero ito medyo alanganin dito, tsaka baka makasagi ka pa doon, mamura ka pa. Kaya pag ito gamit natin guys, talagang sobrang ingat natin dito kasi medyo may kalaparan to, tsaka malaking space ang kinakain sa kalsada. Halos sinlaki lang naman to ng ng Africa Twin, ng Versys. Yun, almost same ng design to ng adventure bike ni BM, yung 1250 na GS. Kaya medyo mahirap siya ng konti pag sa traffic. Kaya konting pasensya, magbaon ng pasensya na lang. Tapos pag dito kayo dumadaan guys sa ganito, dapat yung mata nyo alerto kasi may mga biglang bukas ng pinto. Ayun ang antabayanan nyo, kasi yung mga pasahero na biglang bumababa, hindi man lang inabisuhan ng driver, pag bumukas ng pinto, bigla na lang, talang salampak ka sa pinto guys pagka ganun sa mga parte na to. Kasi babaan, sakayan, talagang gagamitin mo dito ang talas ng mata mo. Ayun guys, medyo malapit na tayo dun sa intersection sa ibabaw. Hanggang pagdating natin dun papatayin ko na siguro to para makapag-focus tayo sa pag-drive. Tagang diskartehan dito guys. Kung makikita nyo naman yung linya na dinadaanan namin, kaperanggot na lang